Nakita na ng Ukraine ang lahat ng ito noon pa. Ang mga blockade, ang mga kuyog ng drone, ito mismo ang mga uri ng taktika na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Sinusunod ng Iran ang plano sa Gulpo. Sobra na ang nakita ng Ukraine. Pagkatapos bigyan ng Iran ng mga drone ng Russia, maghihiganti ang Ukraine. Hindi ito inasahan ng US dahil abala ang Ukraine sa pagbubukas ng Strait of Hormuz gamit ang mga aral mula sa pagpapahiya sa hukbong dagat ng Russia sa Black Sea. Pinalalakas ng Ukraine ang ugnayan nito sa ilang bansa sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky na magbibigay sila ng dagdag na kaalaman sa drone para sa mga bagong kasosyo sa Gulpo. Katatapos lang bumisita ni Zelensky sa gitnang silangan at inihayag niya na ang pangunahing paksa ng usapan sa bawat bagong kasosyo na kanyang nakilala ay palaging tungkol sa Strait of Hormuz at ang mga taktika na ginagamit ng Iran para harangin ang daan ng tubig na yon. Kailangan ng mga leader sa Gulpo ng pagbabago at kailangan nila ito agad. Dahil nakasarado ang kipot ng Hormuz, hindi nila mabebenta ang langis at gas na makakaapekto sa ekonomiya nila. Para kay Zelensky, ang bisitang ito ay pagkakataon para palakasin ang ugnayan at gumanti sa Russia at Iran. Ibinunyag ni Zelensky na kabilang sa malalaking paksa ng pag-uusap ang asymmetric na estratehiyang pandagat at drone technology na ginamit ng Ukraine laban sa Russia sa Black Sea. Pinaliwanag niya na itinampok nilang issue dahil ito ay masakit at mainit, lalo na ngayon na may crisis sa enerhiya sa buong mundo. Alam nilang maasahan nila ang aming kaalaman dito. Sinabi ni Zelensky na nakita ng mga bansa sa gitnang silangan ang tagumpay ng Ukraine sa pagbubukas ng Black Sea Corridor at nais nilang malaman ng detalye kaya ibinabahagi ito ng Ukraine. Sa paggawa nito, nakakabuo ito ng alyansa sa mayayamang bansa na pwedeng magpundo sa Ukraine sa digmaan laban sa Russia. Malaki ang epekto ng lahat ng ito at tatalakayin natin ito sa lalong madaling panahon. Pero pagdating sa karanasan, walang ibang bansa sa makabagong mundo ang mas nakakaalam kung ano ang pakiramdam na harapin ang isang blockade na ipinatupad ng isang agresibong bansa kundi ang Ukraine. Noong Marso 21, sinabi ng Foreign Minister ng Ukraine na si Andrei Sabir nang nangyayari sa Strait of Hormuz ay nakababahalang pamilyar. Ayon sa sinabi niya sa X, ginaya ng Russia sa Black Sea ang pagharang sa kalakalang pandagat para sakali ng ekonomiya ng Ukraine at makuha ang layuning pampulitika at militar. Mula nang simula ni Putin ang pananakop, binlokade ng Russia ang mga daungan ng Ukraine sa Black Sea. Ibang blockade ni Putin na may barkong pandigma mula Black Sea Fleet, habang si Iran ay gumagamit ng mga mabilis na bangkang pangatake, anti-ship missiles at drone sa blockade nila. Pero ramdam ng Ukraine ang epekto. Ang blockade na ginawa ng Russia ay nagdulot ng pagkawala ng halos $20 bilyong na taunang kita sa Ukraine. Karamihan dito ay mula sa butil na ini-export ng tinaguriang breadbasket ng Europa, papunta sa mga mamimili sa Asia at Afrika. Pero may solusyon ang Ukraine. Sinimulan ng Ukraine na atakihin ang malalaking barkong pandigma ng Russia, gamit ang mga ballistic missile gaya ng Storm Shadow. Ang mga naval drone tulad ng Magura at Sea Baby ay tumulong sa Ukraine na umatake sa mga barko ng Russia sa daungan at Black Sea. Ang patuloy na inobasyon ng Ukraine ay nangangahulugan na ang mga drone na ito ay umunlad na hanggang sa kaya na nilang magdala ng mga missile at FPV drone. Unti-unting pinahina ng Ukraine ang presensya ng Russia sa Black Sea. Ang dating kinatatakutan armada sa simula ng pananakop ni Putin ay lumiit ng 1/4. Umatras ang karamihan sa barkong pandigma ng Russia mula Black Sea dahil sa patuloy na banta ng drone strategy ng Ukraine. Bagamat patuloy na tinatarget ng mga misil, 200 kargamentong barko pa rin ang dumadong buwan-buwan sa 3 daungan ng Ukraine sa Odessa ayon sa politiko. Naging posible ito dahil nakagawa ang Ukraine ng isang komplikado at maraming antas na sistema ng proteksyon para sa mga kargamentong barko, bukod pa sa opensibong estratehiya na ginagamit nila para mapanatiling malayo ang Black Sea Fleet. Ito ay plano para linisin ang Strait of Hormuz. Gustong makuha ng mga bansa sa Gulpo na nawawalan ng pera dahil sa blockade ng Iran ang planong ito. Ibinabahagi na ang planong yon ayon kay Zelensky. Maraming kasunduang armas ang nabuo sa pagbisita ni Zelensky sa gitnang silangan. Nakaramihan ay para sa pagsupply ng Ukraine ng mga armas at teknolohiyang pangdepensa laban sa blockade ng Russia sa Black Sea at mga drone group nito. Binigyang diin ng presidente ng Ukraine kung gaano ito kahalaga, na nagsabing lahat ng kasunduang formal na maisasagawa ayon sa batas ay napakahalaga para sa ating bansa. Hindi pa nagkaroon ng Ukraine ng ganitong mga kasunduan sa rehiyong ito noon. Ayon sa Kyiv Independent, karamihan sa mga kasunduan ay tungkol sa air defenses at pumirma ng Qatar,
Saudi Arabia at United Arab Emirates upang makuha ang kaalaman at karanasan ng Ukraine, bagamat wala pang inilalabas na detalye. Sabi pa ni Zelensky, ang mga bagong kasunduang ito ay tatagal lang hindi bababa sa isang dekada at sakop ang pag-export ng sandata ng Ukraine gaya ng air defenses, naval drones, electronic warfare at software. Sa kanilang panig, ang mga bansa sa Gulpo ay nagbabayad para sa mga bagong sandatang ito gamit ang supply ng enerhiya kahit papaano ay bahagi nito. Maaari nating ipagpalagay na magkakaroon din ng pinansyal na bahagi na magiging malaking tulong para sa Ukraine habang nahihirapan ang kanilang ekonomiya dahil sa walang tigil na pag-atake ng Russia. Hindi sapat para sa mga bagong kalyado ng Ukraine ang pagbibigay lang ng mga sistema ng sandata. Kailangan nilang sanayin sa teknik at taktika para epektibong magamit ang mga sistemang iyon laban sa banta ng Iran sa Strait of Hormuz. Sagot na yan ng Ukraine at may mga eksperto nila na nagtungo sa gitnang silangan para ibahagi ang kaalaman sa mga bagong kaalyado sa Gulpo. Sabi ni Zelensky, nagpapasalamat ang mga pinuno at militar ng mga bansang iyon sa karanasang natanggap nila. Dapat lang, problema talaga sa mga bansa sa Gulpo ang Strait ng Hormuz. Simula nang ilunsad ng US ang Operation Epic Fury, binarikadahan ng Iran ang Strait ng Hormuz, kaya hindi nakarating sa mga mamimili ang malaking dami ng langis at LNG. 20% ng langis at LNG ng mundo ay dumadaan sa isang daan ng tubig, at ang epekto ng blokadeng Iran ay ramdam sa buong mundo. Sa panig ng mga tumatanggap, wala nang mas matindi pang nakararamdam ng epekto kaysa sa Asia. Ayon sa BBC, mga 70% ng langis at LNG na dumadaan sa Kipot ay patungo sa mga bansang Asyano. Ngayon, naputol na ang supply na yon. Kahit ang mga bansa tulad ng China na may 3 buwang reserba na inipon nila para sa ganitong sitwasyon ay nakakaramdam ng hirap. Nahaharap ang mamamayan sa 20% taas presyo ng gasolina at hindi rin magtatagal ang reserba ng China. Nagdeklara ng energy emergency sa Pilipinas dahil bumaba ang arawang sahod sanhi ng taas ng presyo ng gasolina. May mas kakaibang problema ang India. 400,000 mamamayan ang natatrabaho sa ceramics industry ng bansa na napilitang magsara ng isang buwan dahil walang senyales na alisin ang blockade sa Strait of Hormuz. Ayon sa NBC News, umabot sa $100 at $19 bawat bariles ang presyo ng langis. Ito ay presyong hindi pa nakita mula nung kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 at mga problema sa supply chain na dulot ng krisis na yon sa buong mundo. Kung manatiling hindi maresolba sa mahabang panahon ang sigalot sa gitnang silangan, mas matindi pa ang maaring maging epekto nito sa mundo bilang sistemikong problema. Masakit para sa Ukraine at mga kustumer ng butil ang pagharang ng Rusya sa Black Sea. Ang nangyayari sa Strait of Hormuz ay napapalala ng pandaigdigang krisis habang nasa bingit ng pagbagsak ang ekonomiya ng mundo. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang mga bansa sa Gulpo na ngayon ay mahigpit na nakikipagtulungan sa Ukraine. Para sa kanila, ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay agarang problema dahil hindi nila makukuha ang inaasahan kita para mapatakbo ang bansa. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago yon, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yan na ang tamang oras pindutin ang button para mapanood lahat ng videos namin. Ayon sa ulat ng BBC, ang 20% ng langis at LNG na dumadaan sa Kipot bawat taon ay umaabot sa humigit kumulang $600 bilyong sa taunang kalakalan. Nakikinabang ang Iran sa kita at hindi nila hinaharang ang mga barkong may negosyo sa kanilang rehimen. Pero para sa mga bansa tulad ng Qatar, Saudi Arabia at iba pang mga estado sa Gulpo na mabilis na naghahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Ukraine, hindi ganoon ang sitwasyon. $1 bilyong ang nawawala sa kalakalan dahil sa pagharan ng Iran. Tinawag ito ng The Guardian na pinakamasamang bangungot para sa mga estado sa Gulpo dahil ito'y problemang wala sa kanilang kontrol. Nagsagawa ng operasyon laban sa Iran ang Estados Unidos at Israel. Nahihilang mga estado sa Gulpo sa sigalot na ayaw nila. Ngunit lalo silang pinatatatag laban sa Iran dahil sa blockade at pagpapakawala ng Iran ng missile at drone sa kanilang teritoryo. Ang malungkot na katotohanan para sa mga bansang ito ay wala talaga silang pagpipilian. Kasali na sila ngayon at ramdam na ng kanilang mga ekonomiya ang bigat ng mga epekto. Ayon sa Ynet News, halos 1% ng GDP ng mga estado sa Gulpo ang nawala sa loob ng isang buwan mula nang simulan ang Operation Epic Fury. Iniulat ng Al Jazeera,
na tinataya ng Capital Economics na aabot sa pagitan ng 10 at 15% ang mawawala sa GDP kung tatagal ng hindi bababa sa 3 buwan ng labanan. Iyan ay totoong panganib, lalo na't may senyales na magpapadala ang US ng sundalo sa Iran na maaring magpahaba pa ng Operation Epic Fury ng ilang linggo o buwan. Ang dapat sanang mabilis na operasyon para sa Estados Unidos ay mukhang hindi magiging mabilis. Habang hinaharang ang kipot ng Hormuz, kailangan maghanap ng sarili nilang mga solusyon ang mga bansa sa Gulpo. Lumapit sila sa Ukraine at tumugon si Zelensky sa panawagan nila. Ito ay isang napakagandang estratehiya para sa Ukraine, gaya ng malalaman mo mamaya. Pero may isa pang dahilan bukod sa pinansyal na insentibo kung bakit nais ng Ukraine na makisali. Pinapayagan ng mga bagong kasunduan ng Ukraine na gantihan ng Russia at Iran. Bukod sa pagtatangkang blockade ng Russia sa Black Sea, inuulan din ng napakaraming drone ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Walang ganong drone sa Russia na magsimula ang digmaan. Kinailangan nilang kumuha ng mga iyon mula sa ibang bansa at Iran pala ang bansang iyon. Ayon sa pag-uusap, halos kaya na ng Russia na makagawa ng 1,000 long-range na drone bawat araw. Karamihan sa mga drone na ito ay Shahid o mga variant ng disenyong nilisensya ng Iran sa Russia 4 na taon na ang nakalipas. Iyan ang koneksyon. Hindi lang libo-libong drone ang binigay ng Iran sa Russia, ginawa rin nila ang ginagawa ng Ukraine ngayon sa gitnang silangan. Para makarating ang Russia sa antas na mayroon nito ngayon, pagdating sa mga long-range na drone, kinailangan nito ng mga eksperto mula sa Iran na pumunta sa bansa at turuan silang gumawa ng mga drone na iyon. Ibinahagi ng Iran ang kaalaman kapalit ng mas matibay na ugnayang pangsiguridad sa Russia. May mga pabrika sa Russia na nakatuon sa paggawa ng mga drone na disenyo ng Iran. Ang Shahid 136 strike drone na tinatawag ng Russia na Garan 2 ay mas madalas makita sa kalangitan ng Ukraine kaysa sa Iran. Makikita natin ito sa lawak ng long-range na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Noong Pebrero, nagpadala ang Russia ng 5,059 na drone laban sa Ukraine. 13% mas mataas kaysa noong Enero. Noong Marso, nagtapos ang Russia ng buwan sa 24 oras na sunod-sunod na pag-atake mula Marso 23-24 gamit ang 900 at 48 drone. Wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang Iran at ang kaalaman nito sa Shahid, at lubos na alam ito ng Ukraine. Ang katotohanan yan. Alam din itong sinusuklian na ng Russia ang pabor sa Iran sa rehiyon ng Gulpo. Ayon sa The Telegraph, nagsimula na mag-supply ang Russia sa Iran ng mga drone na Geran 2 at Shahid 136. Kaya nakikinabang ang Iran sa teknolojikal na upgrade ng mga ito. Nagbigay ito ng 600 milya abot at 111 milya kada oras na bilis, kapalit ng halagang $20,000. Batid ng Ukraine ang mga problemang dulot ng Shahid drones ng Iran. Ngayon, ginagamit ng Ukraine laban sa Iran ang estratehiya mismo ng Iran, at nalalasap nito ang matinding kabalintunaan. Inakala ng Iran na makikinabang ito sa pakikipaglapit kay Putin sa pagbibigay sa Russia ng paraan laban sa Ukraine. Ngayon, nilalapitan ng Ukraine ang mga bansa sa Gulpo na nais ding impluwensyahan ni Putin sa pamamagitan ng ugnayan niya sa Iran, sa pamamagitan ng pagbibigay ng drone at kaalaman, katulad ng ginawa ng Iran para sa Russia. Mas lumalamang pa ang Ukraine. Yung Shahid ng Iran ay attack drone na kinailangan ng sagot ng Ukraine. Sa nakalipas na 4 na taon, patuloy na umuunlad ang sagot na yan ng Ukraine, hanggang sa nakagawa sila ng murang interceptor drones na sumasalpok sa mga Shahid variant ng Russia. Pinabagsak ang mga ito sa himpapawid bago pa man makarating sa kanilang mga target. Noong Pebrero, mahigit 70% ng mga Shahid-type drone ng Russia sa Kyiv ay napabagsak ng mga bagong interceptor ng Ukraine. Ang mga drone na ito ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $1,100 at $50 para gawin. Kaya mas mura sila kaysa sa mga Shahid drone na ginagamit ng Iran, at mas mura rin kumpara sa mga anti-air missile na ginagamit ng mga bansa sa Gulpo para pabagsakin ang mga drone ng Iran. Ang Ukraine ay gumagawa ng interceptor technology para wasakin ang swarm ng mga drone ng Russia na hango sa mga drone ng Iran. Sa ilalim ng mga bagong kasunduan nito sa mga kaalyado nito sa Gulpo, maaring ibahagi ng Ukraine ang teknolohiyang iyon. Sa madaling salita, ito ang nakukuha ng mga bansa sa Gulpo mula sa Ukraine. Makakatulong ang kaalaman at drone systems, pati interceptor, sa mga bansa laban sa drone threat ng Iran sa Strait of Hormuz. Kung ibabahagi ng Ukraine ang plano para sa kanilang mga pandagat na drone gaya ng Sea Baby, magkakaroon ng Gulf countries ng murang sandatang pwedeng gamitin laban sa mabilis na bangka ng Iran sa Strait. Idagdag pa ang planong binuo ng Ukraine sa Black Sea, kabilang ang paggawa ng patong-patong na depensa
para protektahan ang mga tanker laban sa pag-atake. Magkakaroon ang Gulf countries ng estratehiyang panlaban sa mga taktika ng Iran habang tinutugunan ng US ang issue sa Strait of Hormuz gamit lang ang matinding lakas putok. Hindi inasahan ng US ang alinman sa mga ito. Sana matuwa ang US sa pakikilahok ng Ukraine, lalo na't ipinahiwatig ni Pangulong Donald Trump na ibang bansa ang dapat mag-asikaso ng problema sa Hormuz. Tila literal itong isinasagawa ng Ukraine at ng mga bansa sa Gulpo, at klaro ang benepisyo para sa mga bagong kaalyado ng Ukraine. Ngayon, balik tayo sa tunay na talino ng kasunduang nabanggit kanina. Makikita agad na dadalhin sa Gulpo ang teknolohiyang drone at kaalaman ng Ukraine para labanan ang banta ng Iran sa Strait of Hormuz. Tandaan ninyo, sabi ni Zelensky, ang mga kasunduang pinipirmahan niya ay para sa 10 taon. Nangako na ang Qatar, Saudi Arabia at malapit nang sumunod ang United Arab Emirates sa mga pangmatagalang kasunduan ayon sa Guardian. Makikita rito ang katalinuhan ng Ukraine. Mahigit 4 na taon nang nagaganap ang digmaan sa Ukraine at mukhang wala pang katapusan ito. Hindi umaatras si Putin sa kanyang mga labis na hinihingi sa mga usapang pangkapayapaan. Ang pagbibigay ng Ukraine ng malaking bahagi ng kanilang kaalaman sa drone na yon ay nangangahulugan na maaari nilang asahan ang kanilang mga bagong kasosyo sa Gulf para sa pera at mga supply ng depensa sa hinaharap. Kailangan natin ng advanced air defense laban sa ballistic missiles ng Russia at posibleng magsimula ang kooperasyon sa enerhiya at depensa habang umuusbong ang mga dekadang kasunduan. Inihahanda ng Ukraine ang sarili nito para sa hinaharap kung saan nananatili itong isang soberanong bansa at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng ugnayan sa mga bansa sa Gulf na nakaramdam ng impluwensya ni Putin ng hindi direkta sa pamamagitan ng ugnayan ng Russia sa Iran. Ngayon, nakikita natin ang hindi inaasahang sitwasyon kung saan mukhang Ukraine ang magwawagi sa Operation Epic Fury. Ginagamit ng Ukraine ang karanasan sa laban kontra Russian drone na batay sa disenyo ng Iran bilang sandata sa abot ng kaya. Ipinapakita ng Ukraine na mas mahalaga itong kaalyado sa mga bansa sa gitnang silangan kaysa Russia. Sabi ni Oleksandr Kryev ng Ukrainian PRISM Foreign Policy Council sa UKR Inform, maaari naming gamitin ang aming karanasan para sa dagdag na seguridad at mas matibay na posisyon sa negosasyon. Ipinapakita naming mas kaakit-akit at mahalagang kaalyado kami kaysa Russia. Matagal nang may ugnayan at kontrata sa Russia ang mga bansa sa gitnang silangan at sa post-Soviet rehiyon, tanging Moscow lang ang kilala nila. Nagbabago na ito ngayon. Habang sinusuportahan ng Iran laban sa US sa Operation Epic Fury, nakikita ni Putin na unti-unting nababawasan ang impluwensya ng Russia sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Ang mga bansang dati umaasa sa Russia para sa armas, kaalaman at seguridad ay ngayon lumalapit sa Ukraine. Ang dating ugnayang pangkalakalan ng mga estado sa Gulpo na bumibili ng 20% ng soybeans, trigo, mais at sunflower oil ng Ukraine ay naging higit pa sa simpleng kalakalan. Delikado yon para sa Iran. Delikado rin yon para sa Russia. Sa isa sa mga pinaka-hindi inaasahang pangyayari sa makabagong geopolitika, ang mahigit 4 na taong pananakop ay nagbunsod sa Ukraine na maging isang pangunahing puwersa, hindi lang sa Europa, kundi pati na rin sa gitnang silangan. Gayunpaman, hindi natin maaring baliwalain ang katotohanan na abutin pa ng kaunting panahon bago maisa katuparan ng kasanayan ng Ukraine sa drone at nananatiling nakablockade ang Strait of Hormuz. Bagamat nabigla ang Estados Unidos sa lumalawak na paglahok ng Ukraine, may plano pa rin itong buksan muli ang daanan ng tubig. Malalaman mo kung ano ang mga planong yon kapag pinanood mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming pagsusuri sa geopolitics ng krisis sa gitnang silangan. Maraming salamat sa panonood.